Amanda's POV. Manang Celia, bring me 3 cans of beer in my room now. Nang lingunin ko si Romano ay paakyat na siya. Iinom ulit siya? Kaagad na tumalima si Manang habang ako naman ay hindi alam kung ano itong nararamdaman ko. Nang tingnan ko ang oras ay alas 5 na. Hindi ko na malaya ng oras dahil sa pag-iisip. Sumunod na lang ako sa kusina. Manang, magluluto pa po kaya ako ng hapunan natin? Marami pa kasing natira ng mga iniluto ko kanina. Nakatingin ako sa matanda habang kumukuha ng mga beer. Napanguso ako. Bakit pakiramdam ko nagkasala ako kay Romano dahil sa mga tingin nito? Hindi na. Natanong ko na rin kanina si Sir. Ang sabi niya ay wag na daw. Tumangutang-una lang ako. Nang maibaba ni Manang sa lamesa ang 3 beer, ay naisip ko na ako na ang magdala sa silid ni Romano. Manang, ako na lang magdala yun sa room ni Sir. Tanong ko habang nakangiti. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, ay narinig namin ang boses ni Romano sa speaker. Manang Celia, ikaw ang magdala sa silid ko ng beer. Pakisamahan mo rin ang yelo at isang baso. What the? Ayaw nito talaga na ako ang magdala? May ginawa ka ba kanina sa gazebo, Mandy? Bakit parang ayaw kang utusan ni Sir? Kanina rin nung nasa rooftop ako at nagdala ng mga beer, ay sinabi niya magdala ako ng sisig para pulutan nila. Nang sabihin ko na ikaw na ang pag-aakyatin ko, ay hindi ito pumayag. Nagsalubong ang mga kilay ko sa narinig kay Manang. Sa lalim ng pag-iisip ko kanina, ay hindi ko napansin na bumaba ang matanda para kumuha ng pulutan. Ngayon naman ay nagpresenta ka ulit sa akin, pero mukhang naramdaman ni Sir yon, kaya't sinabi ka agad na ako na magdala sa silid dito ng mga beer. May ginawa ka ba kanina para ikainis ni Sir sa'yo? Wala po, Manang. Masarap naman daw yung luto ko, sabi ni Sir Isaac. Hindi naman siya napahiya sa bisita niya. Ganun ba? Bakit kaya? Tapos iinom ulit si Sir, may pasok siya bukas. Hindi naman siya umiinom ng gabi kapag may pasok kinabukasan. Nagtataka ang mukha ni Manang. Ito ang mas higit na nakakakilala kay Romano. Pero heto ang matanda at nagtataka sa kilos ng binata. Nang makaalis si Manang ay naiwan ako sa kusina habang nag-iisip. Sa nangyari simula kaninang tanghali nang dumating si Isaac hanggang sa makaalis ito, inilalayo ko ang dahilan sa aking isipan kung bakit ganito ang reaksyon ni Romano. Kung bakit ayaw niya akong paakyatin kanina para madalhan sila ng inumin at ng pulutan. Ayaw ba nito na makita ako ni Isaac? Pero bakit? Is he jealous? Ang kapal na mukha ko sa part na yun, isa lang akong maid niya. OMG, ayoko tong nasa isip ko. Imposible. Napaka-imposible naman na. Nagsiselos ito sa pinsan ko. Amanda, isa kang maid ngayon. Maid, katulong. At ang boss mo ay isang binatang bilyonaryo na gwapo na. Sexy na malaki ang hotdog. Ang hanap niyan ay magandang babae na. Tiyak na sexy rin. Sumapit ang dilim ay nasa silid na ako at nagpapahinga para makaligo. Hindi na bumaba si Romano nang dalhan ni Manang nang maiinom nito. What happened to him? Nasa ilalim ako ng shower habang iniisip pa rin ang nangyari sa maghapon. Hindi na nga ako nakakain ng hapunan nang matapos kami ni Manang magsara ng mga bintana at pinto at ma-check ang buong bahay ay hinintay ko si Romano hanggang alas 9 sa sala. Pero hindi ito bumaba. Wala na ring itinawag na utos. Ayoko naman na pumunta sa silid nito. Ano naman ang sasabihin ko? Napabuntong hininga ako at tinapos na ang pagligo. Itutulog ko na lang ang nangyari ngayong araw. Baka bukas ay bumalik na sa dati si Romano. Namamansin at nag-uutos na ulit sa akin. Kinuha ko ang blower at pinatuyo ang aking buhok. Pero habang ginagawa yon, ay naramdaman ko na kumakalam ang sikmura ko. Inignora ko na lang yon at nagpatuloy sa pagpapatuyo ng buhok. Ngunit nang muling tumunog at makaramdam ako ng matinding gutom, ay ikinabit ko na ang aking fake bangs at ang aking nunal. Hindi nga pala kasi ako kumain ng hapunan. Talagang magugutom ako. Bago ako lumabas ay napatingin ako sa orasan sa silid ko. Alas 11 na ng gabi. Naka-oversize shirt na gray at naka-Hello Kitty na pajama. Nang makita ko sa salamin na okay ng itsura ko, ay bumaba na ako para pumunta sa kusina. Naka-off na ang mga ilaw sa ibaba. Hindi na ako nag-abala na buksan dahil may ilaw naman sa ilalim ng cabinet sa kusina. Dire-diretso ako naglalakad. Ngunit nang makarinig ako ng tunog, ay napahinto ako. Magnanakaw ba yun? Pero mahigpit ang seguridad ng village na to.
Tapos sa harap at likod ng mansyon ni Romano ay may mga nagbabantay na guard. Imposibleng may magnanakaw na nakapasok. Naisip ko na si Manang, baka hindi rin makatulog. Sinilip ko kung sino, ngunit nagulat ako nang makita si Romano na nakatayo sa tapat ng ref at parang may hinahanap. He's shirtless again. Ang suot nito na pang ibaba ay plain black sweatpants. Gulong-gulo pa ang buhok nito. Nang mapansin ko na nagtatagal na ito sa harap ng ref, ay lumabas ako at nilapitan ito. Mukhang naramdaman naman niya ako kaagad dahil napalingon ito sa akin. "Sir, anong hinahanap mo?" Hindi ito nagsalita. Buwisit na to. Paghuhulain ata ako kung anong ginawa ko sa kanya para mainis siya. Akala mong jowa na nagtatampo eh. "Sir, may hinahanap ka ba?" "Nasaan ang seafood na iniluto mo? Gusto kong kumain." Anito nang hindi ako tinitingnan. Unti-unti akong napangiti. Hindi nito kasi iyon ginalaw kanina nang kumain sila sa gazebo. Nilapitan ko ang binata sa tapat ng ref. "Ako na sir ang kukuha." Umatras ito ng kaunti para makuha ko at nakayuko ako para makuha iyong Tupperware ng seafood. Nang makuha ko yon ay napatingin ako sa aking kaliwa. Naghilaw naman sa akin ang mga pandesal nito. Pagkatapos ay bumaba ang tingin ko sa. Napalunok ako at mabilis na tumayo. Inilipat ko na sa pan iyong seafood tapos ay ininit ko na rin ang kanin. "Sandali lang sir at iinitin ko lang." Tumango ito at naupo sa may island counter. Ramdam ko na sinusundan niya ako ng tingin. Nakakailang. Lalo at kanina ay hindi maganda ang pakiramdam ko dahil sa nangyari. "Sir, buksan ko ang ilaw?" "Wag na Mandy. The light under the cabinet is okay." Tumangutang na lang ako. "Bakit ka bumaba?" "Nagugutom sir. Hindi kasi ako nakakain kaninang tanghali at nitong hapunan. Akala ko hindi na ako gugutumin. Kakahintay kasi sa'yo na wala na sa isip ko ang pagkain." Pabulong ko pang sambit. Nang humarap ako kay Romano ay nakita ko siyang naglakad at umikot. Sa lamesa ata ito kakain. Naglakad na lang ako at ibinaba sa lamesa ang seafood at nagsandok naman ng kanin. "Bakit hindi ka kumain kanina?" Ang dami niya atang tanong. Parang kanina iniiwasan niya ako. Ayaw niya pa akong magsilbi sa kanya. Hindi kasi ako gutom kanina sir." Ibinaba ko sa harapan niya ang plato niya. Ako na rin ang naglagay ng kanin. Pagkatapos ay kumuha ako ng juice sa ref at isinalin iyon sa baso. Nang maihanda ko na ang pagkain nito, ay tumayo lang ako sa gilid. Naghihintay ng iuutos nito. Nang mapansin ko na hindi pa nito ginagalaw ang pagkain, ay nagsalita ako. "Kain na sir." "What are you doing?" Ha? Bakit po sir?" Mabilis niya akong nilingon. "Where's your food? Akala ko ba nagugutom ka? Bakit ako lang may pinggan?" "Is it telling me to eat with him?" "Kumuha ka ng sayo at sabayan mo ako Mandy." Opo." Tumalikod ako sa kanya at hindi ko mapigilan ang mapangiti. Hindi ko talaga inaasahan na aanyayahan ako ni Romano na kumain kasama niya. Ito ang unang beses na makakaharap ko siya sa pagkain. Habang dim lang ang ilaw at kami lang dalawa. Actually, ang romantic ng atmosphere. "Ano na Amanda? Isang linggo ka pa nga lang, pero iba nang nararamdaman mo sa boss mo. Kinikilig pa perlas mo pag naglalapit sa'yo?" Aniya sa sarili. "Anong sinabi sa'yo ni Isaac kanina?" Nabitin sa ere ang kutsara ko nang magsalita ito. Napatingin ako kay Romano habang ang mga mata nito ay diretso at seryosong nakatingin sa akin. Kung ganun ay hanggang ngayon, ang nasa isip pa rin ito ang nangyari kanina. "Wala naman po sir." "Sinabi ba ni Isaac na kung tatanggihan kita dito ay kukuhanin ka niya? Yun ba? O pinapalipat ka niya sa bahay at pinagre-resign dito sa bahay ko?" Pinipigilan ko ang pagngiti. Sa boses naman ito ngayon ay parang pakiramdam ko ay nagsiselos ito sa ginawa ni Isaac kanina. Bakit kailangan niya pang ungkatin yon? Mas lalo tuloy tumataas ang porsyento na baka nga nagsiselos ang binata. Kapal ng mukha mo Amanda ha? Pero dahil good mood ako, bibiruin ko muna siya. "Hindi naman sir." Sagot ko nang nakangiti. "Pero para sa akin, syempre kung mapalayas nga ako dito sa bahay mo, aba may malilipatan na ako kaagad dahil sa offer ni Sir Isaac. May trabaho na ako na." Napatigil ako sa pagsasalita nang tumayo ang binata.
Salubong ang mga kilay nito habang nakatingin sa akin. Ako naman ay biglang napainom ng tubig nang makita ang itsura nito. OMG, the monster inside of me is alive. Mukhang masama itong biruin ngayon. Sinabi ko na sa'yo na hindi kita palalayasin dito. Pero, biglang pumasok sa isip ko ang one rule ni Romano. Sige, uulitin ko yon. Total hindi nito sinagot ang tungkol dun kanina nang si Isaac ang nagtanong. Ibinaba ko ang baso na hawak ko at tumayo rin at tinapatan ko ang tingin nito. Sir, baka nakakalimutan mo ang isang patakaran mo dito sa bahay, kaya madalas napapalayo sa mga katulong mo. Bawal. Lumapit ako sa kanya. Magkagusto? At lumapit pa. Sa'yo. Paano kung magkagusto ako sa'yo, sir? Sige, dinapalayas ako dito sa bahay mo. Hindi malabong mangyari yun kapag nagtagal ako dito. Siyempre, gwapo ka naman, mayaman, matalino sa trabaho, single. Gusto ko sanang idagdag pa na may jumbo hotdog ito na mukhang pasisigawin ako sa kama. Pandesal na yummy, tapos mukhang magaling pang humagka ng mga labi nito. Kaso syempre, nakakahiya na yon. Aba sir, ikaw ang pantasya ng mga katulad ko kung tutuusin. Tapos sabi ni Manang, ang kapitbahay doon natin na maganda at sexy, tapos matalino pa, ay may gusto sa'yo. Paano pang isang katulad ko? Ano Romano? Sige, anong isasagot mo sakaling magkagusto nga ako sa'yo? Bulong ko pa sa isip ko. Hindi ka nakakasigurado na hindi ako magkakagusto sa'yo, sir. Kaya kung mangyari yon, salamat dahil may lilipatan agad akong bahay. Mabait din naman si Sir Isaac. Ngumiti ako at ibinaling sandali sa ibang direksyon ang mga mata ko. Saka friendly nga siya, palagi pa siyang nakangiti. Pakiramdam ko ay magiging mabuti siyang boss sa akin. Nang ibalik ko sa binata ang aking mga mata, ay nakatingin lang ito sa akin. Kaya mas lalo kong dinagdagan ang pagpuri sa pinsan kong babaero. Saka palabati rin siya. Nagpaalam pa kanina na uuwi na. At ilang beses na nitong sinabi na masarap ang luto ko. Mabait siya sir. Mukhang hindi naman ako mahihirapan na makisama sa kanya kung sakali na. Nagulat ako nang humakbang si Romano. Ito naman ang lumapit sa akin ngayon habang seryoso ang muka. Bigla ay kinabahan ako. Sa itsura nito ay mukhang nainis ko siya sa mga sinabi ko. May masama ba akong sinabi? Hindi ko naman siya inaano ah. Bakit parang galit siya? Napakalapit na nito sa akin ngayon, habang ako naman ay kinakabahan na talaga. Paano ba naman? Yung tingin nito sa akin, nakakatakot. Tapos kaatras ko, pader na yung nasa likod ko. Sir? Tanong ko habang napapangiwi. Nang maramdaman ko na delikado na ang sitwasyon ko, ay bumawi na ako. Sir, huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magkakagusto sa'yo. Binibiro lang naman kita. Hindi kita type. Ihampas mo sa bato. Hindi ako magkakagusto sa'yo. Promise yun. Sabi ko at itinaas pa ang kanang kamay ko. Really? Nito. Itinaas nito ang kanang kamay nito sa pader sa gilid ng ulo ko. Napatingin ako doon sandali. Nang ibalik ko ang tingin ko sa binata, ay napangiti ito sa akin. Pero iba yung ngiti nito. Sa dami ng sinabi mo tungkol sa akin, guwapo, sexy, mayaman at matalino. You describe me well, Mandy. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na huwag akong mag-alala dahil hindi ka magkakagusto sa akin. Ano ba to? Mukhang ako na mismo nagsindi ng apoy na susunog sa akin ah. Ang daldal ko kasi. Sir, ano bang trip mo ha? Pero imbis na sagutin ako, ay mabilis akong napatingin sa bewang ko nang maramdaman ang kamay ni Romano doon. My eyes widened at hinapit niya ako palapit sa kanya. This was unexpected. He smirked and bent down his head. Ilang puligada na lang ang layo na mukha nito sa akin. Ano bang trip nito ngayon? Nasagasaan ba ang ego nito nang sabihin ko na hindi ako magkakagusto sa kanya? The way you describe Isaac and indirectly compared him to me pissed me off, Mandy. What the? Pero dahil si Mandy ako at kunwari ay hindi nakakaintindi ng Ingles, ay nagkunwari akong hindi ito naintindihan. Ano po yun, sir? Nang subukan ko siyang itulak para malayo sa akin, ay mas pinatatag nito ang hawak sa bewang ko. Hindi pa ito nakontento sa isang kamay. Both of his hands were on my waist. And damn, nararamdaman ko ang sandata nito.
Bigla ay nag-init ang mukha ko. Para akong lalagnatin sa sitwasyon ko ngayon. Is he joking me? O hindi lang nito matanggap ang sinabi ko na hindi ako magkakagusto sa kanya kahit madami ng mga babae ang nagkakandara pa rito. So, you already have plans if ever you leave my house, Mandy? Inalayo nito ang tingin sa akin sandali at nang bumalik muli ay bumaba ang mukha nito. Hindi ako makapaniwala sa ginagawa nito ngayon. Lasing ba to? Nalasing ba siya sa mga ininom nito kanina? Lasing ka ba, sir? Lakas ng trip mo, pero hindi mo ako makukuha sa paggaganito mo. Sambit ko at tinapik ng mahina ang isang kamay nitong nasa bewang ko para ialis niya. Pero hindi niya man lang yun ginalaw. I am not. Hindi ako malalasing ng beer lang, Mandy. Habang nagsasalita ang binata, ay naamoy ko ang hininga nito. Ang lapit-lapit namin sa isa't isa. Kahit hulugan mo ng piso ang gitna namin, ay hindi malalaglag dahil nakadikit ang balikat ko sa balikat nito. Peste ka, Romano. Uuwi na ako eh. Bakit kailangan mo pang iparamdam sa akin to? Sinubukan ko ulit siyang itulak pero matatag siyang talaga. Katulad ng bagay na nararamdaman ko sa puson ko. Patuloy akong magmumura dahil hindi na ito panaginip. Hindi man kami naghahagkan pero hindi sumasagi sa isip ko ang eksenang ito. Sinubukan ko ulit siyang itulak pero hinigpitan lang nito ang hawak. Nang gumilid ang mukha niya papunta sa leeg ko, ay kaagad tumayo ang mga balahibo ko. Naramdaman ko rin sandali ang pagdampi ng ilong nito sa ilalim ng tenga ko. Bigla ay naalala ko ang sinabi nito kanina kay Isaac tungkol sa amoy noong babaeng model. Mabilis kong inilayo ang sarili dahil baka hindi okay ang amoy ko kahit kaliligo ko lang. Pero nang ilayo ko ang sarili ko, ay hinabol ni Romano ang leeg ko. Natataranta na ako at halo-halo ang nararamdaman dahil sa ginagawa na binata. Sir, yung rule mo ha? Ayokong mapalayas dito sa bahay na to. Tapos ang lapit-lapit mo sa akin. Kaya pala nagkakagusto sa yung mga maid mo kasi inaakit mo eh. Diretso kong sabi sa kanya. My heart skips a beat when his hands went on my back. Mahigpit akong niyakap na para bang ayaw nang bumitaw. I was never been this close to any woman. Napatigil ako nang marinig ang sinabi nito. Romano knows I don't understand some of his English words. Damn, you smell so good. Ano daw? Sinabi ba nito na mabango ako? Nang humiwalay sa akin si Romano, ay nakatingin lang ako sa kanya at hindi nagsasalita. Nakaawang kasi ang mga labi ko sa gulat. Inamoy nito ang leeg ko. He hugged me tight at hinayaan itong maramdaman ko ang kasangga nito. Alam yun ni Romano, imposibleng hindi nito alam na nagagalit ang kasangga nito. Alam ko ang patakaran ko sa bahay na to, Mandy. Ani pa nito at hinawakan ako sa pisngi. Gulat na gulat pa rin ako at hindi gumagalaw. Bakit ito ganito ngayon? Hindi kaya may gusto talaga siya sa akin? Pero wala to sa plano. Sir, bakit mo ko? Nagulat ako nang pitikin niya ako sa noo. Romano stepped back and crossed his arms habang ako ay nakatingin lang rito. Nanumbalik na ang normal na ekspresyon sa mukha nito. Your 1-week test is done, Mandy. You passed. Ano daw? 1 week? Test? Passed? Sir, ano po? Tanong ko at unti-unting ibinaba ang kamay ko na nakahawak sa aking noo. Sinabi mo na inaakit ko ang mga katulong ko, hindi ba? Ginagawa ko lang yun para malaman kung wala akong epekto sa kanila. At yun ang nangyari kanina, Mandy. I was too stunned to speak at bigla akong nahiya sa mga naisip ko. Sa muntik ng pagganti sana sa yakap nito, I am glad I didn't hug him back. Damn, unti-unti akong napayuko at naikuyom ko na lang ang mga kamay ko nang gumilid ang binata at mukhang aalis na sa kusina. I can't believe what just happened. Shame on you, Amanda, for thinking that Romano will like you, his maid. I assumed too much because of his actions. Pahiya talaga ako. Mabuti naman at hindi ka nahulog sa akin sa loob ng 1 linggo, Mandy. Kailangan ko ng katulong sa bahay ko. Magaling ka at maraming alam sa gawaing bahay. Nakaramdam ako ng matinding hiya para sa sarili ko. Hindi alam ni Romano ang mga tumatakbo sa isip ko kanina at nagpapasalamat ako dahil hindi ko na isaboses ang mga yon. Napigilan ko ang sarili ko na magsalita. Gumanti ng yakap at madala sa sitwasyon na hindi pala totoo. I have never felt this kind of shame in my life.
Kahit kailan ay hindi pa. "Oh, Amanda," I whispered. Nakaalis na si Romano sa kusina pero hindi pa rin ako gumagalaw sa kinatatayuan ko. So, I was right? Yung mga paglapit nito, palaging walang pang itaas na saplot. Pati ang pagpunta ko sa garden nito kahit sinabi nito na hindi siya nagpapapunta doon ng mga katulong, ay para lamang tingnan kung kaya kong tumupad sa sinabi ko na hindi magkakagusto sa kanya? Shame on you, Amanda. You are so assuming. Even his words seemed true. Napangiti na lang ako habang umiiling. He almost got me there. Magaling umarte si Romano. I need to remind myself that. But it's good. At least nalaman ko ng totoo na tinitest lang pala niya ako. At nagpapasalamat ako dahil hindi ako bumigay. Iyon na lang ang iisipin ko. Mabilis na lang akong naghugas ng mga pinagkainan sa kusina. Kahit ilang beses na pumasok sa isipan ko ang tagpo namin kanina ni Romano, ay sinikap kong makatapos sa paglilinis. Ayokong maalala, pero kusa talagang pumapasok sa isipan ko. The man is attractive. I can't deny because that's a fact. He's a young billionaire, has a handsome face, tall, and his body is sexy and in good shape. But after knowing what was the truth behind his actions, I was so disappointed. Hindi kay Romano, kung hindi sa sarili ko. Nakalimutan ko bigla ang estado ng buhay namin ngayon. Ako ay maid nito at ito ay isang bilyonaryong businessman na binata. Maraming nagkakagusto sa binata. Why would he like his maid? Ang katulong na 1 linggo pa lang sa bahay niya. Kakabasa ko to ng mga nobela eh. Umakyat na lang ako pabalik sa kwarto ko. I am thankful I didn't respond to his actions. Yun na lang talaga. Now, I need to get back to the reason why I am here. Ang maghanap ng paraan para hindi matuloy ang kasal namin. Kailangan na magbago ang isip sa kanya ni Daddy. Think what I said, Amanda. Sambit sa akin ni Isaac. Pero I'm sorry, Isaac. Nandito na ako. Tatapusin ko na ang 2 buwan. Kung meron man akong makita o wala, pagkatapos ng 2 buwan, kailangan ko nang bumalik sa dating buhay ko bilang si Amanda. Kinabukasan ay tunog ng alarm ang nagpagising sa akin. Katulad na ginagawa ko ay naligo ako kaagad at nagbihis na para bumaba at magluto ng agahan ni Romano. Magandang umaga, Mandy. Nginitian ako ng matanda. Magandang umaga din po. Nang makapagtimpla ako ng gatas, ay kaagad na akong naupo. Pero nang mapatingin ako sa may pader ng kusina, ay bigla akong nakita ang imahe naming 2 kagabi ni Romano. Our body was so close with each other. His face was on my neck, and his hands were on my back, hugging me so tight. I can't stop thinking about what happened. Sa tuwing maaalala ko, ay naiinis ako sa sarili ko. Nang pumatak sa 6:00 oras, ay lumabas na si Manang at dinalhan ng kape ang mga guards. Ako naman ay naghanap ng iluluto sa loob ng ref. I am not in the mood. Actually, this is how I feel when I experience extreme self-disappointment. Pero ngayon, alam ko na ang mga gagawin ko. Mahigpit kong hinawakan ng patalim at ginayad ang mga hotdog sa 2. Ay past ha? Muntik na talaga akong mahulog sa'yo. Peste ka? Nagprito ako ng itlog, hotdog at ng patatas. Nang tumingin ako sa oras ay malapit ng mag-7. Bababa na si Romano para uminom ng tubig. Iyon ang napansin ko sa binata. Tapos ka na magluto, Mandy? Tanong sa akin ni Manang. Patapos na po. Sabi ko. Nakatingin ito sa akin habang nagagayat ako ng kamatis. Bigla ko kasing nagugustuhan ang mga sausawan ng kamatis. Kinuha naman ng matanda ang patalim at nakita ko na may hawak itong isang mangga. Saan niya na naman kaya yun nakuha? Hindi kaya galing yun dun sa babaeng kapitbahay namin na may gusto kay Romano? Saan galing ang mangga, Manang? Tanong ko. Eto ba? Sa likod lang, Mandy. Namunga na kasi. Mataas nga lang kaya nagpakuha ako sa guard. Gusto mo ba? Napatingin akong muli sa mangga at bigla ay nangasim ako. Nako, kay sarap ng sausawan. Lagyan natin ng manggayang kamatis. Napangiti ako. Sige po, Manang. Nang makatapos ako magayat ng kamatis, ay binuksan ko ang ref. Nakita ko sa ibaba ang mga gulay. Hindi kami nakakapag-ulam ni Manang ng gulay dahil puro baboy at manok ang iniluluto ko para kay Romano. Kaya kinuha ko ang manghahabang talong sa ilalim at inilabas iyon.
Manang, mag-ulam naman tayo ng gulay. Pakbet kaya? Tanong ko habang nakatingin sa kanya na nagbabalat ng mangga. Sa gilid ng mga mata ko ay nakita ko si Romano na papalapit sa amin. Mukhang maaga itong bumaba ngayon. Napansin ko na may pang-itaas na itong suot. Oo nga pala, tapos na ang pagsusulit ko. Ibig sabihin, tapos na rin ang pagbabalandra nito ng katawan. Ikaw, Iha, ano bang gusto mo? Napatingin ako sa hawak ko dahil sa tanong ng matanda. Bigla ay naalala ko ang paborito ko na madalas iluto ng mami noon. Talong po, kahit prito. Mahilig akong kumain ng talong. Lalo ang torta. Bago makasagot si Manang, ay bigla kaming napatingin kay Romano nang masamid ito. Sir, ayos lang po kayo? Nagmamadali si Manang na kinuha ang tissue at iniabot iyon kay Romano. Pero itinaas lang ito ang kamay. Walang salita na iniwan kami sa kusina. Ano bang nangyari doon?